Ang good news ay hatid na naman sa inyo ni Mami Litz. Ang atin ngayong pag-uusapan, yung tungkol po sa 4 categories of Christian. Mayroon palang 4 layers ang Christian. So, ang atin pong pag-uusapan ay dito po tayo kukuha ng history about po sa mga pagtuturo ni Jesus, what is a kingdom. So, muli, may relasyon pa rin ito sa kingdom. Po, alam na natin kung ano yung kingdom. Kingdom of God. Okay, ang sabi niya, mula sa Matthew chapter 20 verse 1 to 20. Isa pong paghahambing na hinahalimbawa or gina-example ang kingdom of God sa pagtatrabaho ng tao. May oras sa pagpasok at may oras din sa paghinto. Then, ang iba-ibang oras na ating nakikita ang pagpapasok. Ang istorya na ito, iba-iba ang oras ng kanilang pagpapasok at sabay naman silang nahinto, sabay naman ang pangako na sweldo. At ito ngayon ang ating tatalakayin. Ano bang ma-apply natin sa ating buhay? Or ano ba ang dapat alisin natin? O mayroon pa ba tayong gagawin para talaga ma-prepare tayo as individual kingdom of God dito sa lupa? Okay, let us start to read chapter 20 verse 11 to 15. Pero kung nais po ninyong magkuha ng buong history, mag-start po kayo sa verse 1, chapter 20. Nang magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, 1 oras lamang gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpari-pariho ninyo ang aming sweldo? Kita dito, no? Ang pagmomormor, no? Pagreklamo. Ang reklamo sa isang harvester, kinakumbida kita nga magtrabaho sa ganung presyo sa loob ng isang araw. Pumayag naman siya. Lagyan na lang natin dito kasi sabi dito isang pilak. Lagay na lang natin sa presyo ngayong panahon, no? 300 ang kanyang bayad sa isang araw na nag-harvest. Yan talaga sa isang araw. And then, kung titingnan naman natin sa mga tawhanon nga trabaho, lalo na kung tinatawag na nagtrabaho ka sa company, mayroon silang tinatawag na overtime. Kung sakali, pumasok sila na or 8 o'clock. So, hinto rin sila yata ng 6 o'clock mo. Yun ang kanilang regular. And then, kung hindi sila matapos ang gawain sa 6 o'clock, mayroon na yung overtime. Kung sakali naman, nagpasok sila sa umaga, mga 2:00 ng hapon na, uwi na. Ang tawag naman yun is undertime. Ganun yun ang mga nature sa mga company. Pero sa panahon na ito, iba din kasi ito sa kanila. Sabi niya, kailangan ko yung workers mag-harvest ng aking prutas. Ang bayad ko sa isang araw is 300. Pamayag man sila. So nag-umpisa sila. Maaga silang nag-umpisa. Okay. Pagdating na, mayroon siyang tinawag ng, nandating na nag-umpisa na nag-work na yung tinawag niya ng maaga. Pagka 9:00, mayroon na naman siyang tinawag. Kasi nakita niya na kulang yung harvester. 9:00, mayroon na naman siyang tinawag. Hindi na daw nag-uusap kung magkanong sildo. Basta kay sabi niya, nais ba ninyong magtrabaho kasi kinulang yung tao ko? Opo, wala namang kaming trabaho. Hindi na sila nagtatanong kung magkanong sildo kasi lampas na sa oras. 9:00 na, hindi naman talaga end time yung 9:00. Then, pangdalawang pasok, yung pangatlo, pumayag ka 12:00. Lumabas na naman yung may-ari sa taniman, sa taniman na grape, sabi niya, mayroon pa bang bakante dyan? Kayo diyang tumatayo. Ano ba? May bakante ba kayo? Wala ba kayong ginagawa? Kasi kinulang yung tao ko. Kasi nga walang ginagawa. Oo, mag-workout kami. Yung tatlong grupo na yon. And then medyo hapon na, nakita sa may-ari, kailangan po talaga niya yung tao. Kaya kanyang
ginawa, lumabas siya muli at naghanap talaga siya. Nakakita na naman siya ng mga tao na nagtayuan lang, nagkwentuhan. Sinasabi niya, "Oh Brad, dito lang pala kayo, wala naman kayong ginagawa. Kinulang kasi ako ng tao, mayroon pa doong tatapusin ng harvest. Pwede ba kayong magpunta?" Simple oo. Hindi na yun binabanggit kung magkano yun ang usapan. So sa madaling sabi, trabaho na sila lahat doon. Dumating na yung oras na dapat na magpahinga. Sabi naman yung may-ari sa farm, doon sa kanyang katiwala, tawagin mo na nga ang lahat na nag-workout, yung nagtrabaho ng harvester, tawagin mo na lahat. Mula yung pumasok ng pinakamaaga at saka yung pinakahuli. At ito, ibigay mo yung mga sweldo sa kanila. Sa madaling sabi, tinagtag. Then, hindi pala akalain na dahil yung huling pasok, binigyan sila ng pera. Binibilang din yung kanyang pera. And then, nakikita yun sa first na pumasok. Medyo nang dilat yung kanyang mata. Sabi niya, ba, ang lalaki ng binibigay ni yung sa may-ari, no? Ang lalaki. Nakita ko, 300 yung kanyang hinahawakan yung sa kanila. Siguro yung sa akin, sobra sa 300. Kasi, yun sila, bago lang pumasok, binigyan gani ng tag 300. Ako pa kaya, maagang-maaga talaga. So, yan ang kanyang konsepto na mas malaki yung sa kanyang sahod kasi maaga siyang nag-duty. Pagdating na sa kanya, so binigyan siya. Nag-discontento man siya. Pumunta sa agad. Pwede ba ako magkiusap sa manager ninyo? So, pumunta siya doon sa talagang may-ari. Sabi niya, ano bang problema? Sabi niya, sir, pwede po ba magtanong lang po kami? Bakit yung tao na yan na siguro 2 o 3 oras lang siguro ng-workout niya? Bakit ang kanyang sweldo parehas lang sa akin? Samantalang ako, hindi mo ba nakikita? Amagang maaga pa, nakakapasok yung init ng araw, hindi talaga ako nagpahinga. Tinapos ko talaga hanggang oras na nagsabi ka nga, magpahinga na. Bakit ito lang sweldo ko? So, ang sagot sa may-ari, ito titingnan natin kung nandaya ba ang may-ari, Sabi niya, bakit ba? Yung sinabihan kita na kailangan ko ang tao at ang sweldo ko sa kanya ay 300 isang araw, nag-oo ka. So, pumasok ka at ngayon oras na ng pahinga, so pahinga na kayong lahat. Binigay ko yung pinag-usapan natin. Nandaya ba ako sa iyo? Mayroon ba akong nagawa na mali sa iyo? Na ang usapan natin is 300 isang araw. So bakit kasi sa kanya, anong pakialam mo? Kung magbigay ako sa kanya ng ganung halaga, kung magbigay ako sa kanya ng mabuting loob para sa kanya, ano sa iyo? Akin man yung pera, ako ang bahala kung anong gagawin ko. Kunin mo na yung sweldo mo at umuwi ka na. Dito nagtapos ang kwento na yon. And then, dito natin malalaman yung ating title, The 4 Categories of Christian. So, saan natin kukunin ito? At bakit hinahambing ng Panginoon? Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang may-ari ng bukirin, taniman, at kumuha ng harvester. Itong may-ari ng taniman, yan ang representer, yan si Jesus. Yung harvester, yun, ang mga tao na nag-workout karon sa kaharian ng Panginoon. Kinuha sila nga maging worker. Kung ika nga, palagay natin nga, mga worker ito. So, in the spirit, 4 categories ang labor na tinawag, mayroong maaga. Yung maaga pa, pwede nga ang mga tao na yun, pwedeng ikaw yun, pwede rin ako, na naging Christian ka, yung pagsilang mo, nung isinilang ka ng magulang mo, born in Christian family ikaw. So, mula nang nagkamalay ka, nakikita mo na yung gawain ng parents mo, so, ibig sabihin, maaga kang natuto ng mga gawain. Maaga kang naka-observe, sumasabay, at naka-experience what is a Christian life. Yun, ang unang tinawag ng Panginoon. So, pangalawa, alas 9, pumunta siya at nagkuha na naman ng worker. At remember, spiritual interpretation,
We are the workers nga nagtrabaho ngayon sa gawain ng Panginoon. Second time, alas 9 siya tumawag. At, ganun pa rin ang sweldo. Yun na, iba-iba ang oras ng kanilang pasok. Sabay naman silang naghinto. Sabay o parihas naman ang sweldo. And spiritual, ang pangako ng Panginoon sa atin, buhay na walang hanggan. Okay. So, nagtalon ako. Pangalawa pa yun, no, na kinuha niya oras ng alas 9. Ang interpretation naman yung alas 9 niya kinuha kung pangalawa niyang tinawag. Yun ang mga Christian na maaring nag-asawa na siya, so labas na siya sa kanyang parents na Christian. O kung hindi siya Christian family talaga, nag-asawa na siya bago siya nakakilala sa Panginoon. Katulad ko, may asawa na ako at 3 anak bago ko nakilala si Jesus. And of course, pinakalala sa akin, tinuturuan ako, kasabay ng pananampalataya, pagtitiwala, hanggang ginawa akong manggagawa. Na ibig sabihin, pumasok na ako bilang worker. So, second group yun. No? Second group kung second category. Ang third group, pumasok na naman siya, mga alas 12. So, pwede naman yun nga, sabihin natin, medyo may edad ka na bago nakakilala. Palagay natin mga 60 years old ka na. So, linya ka na sa senior. Narinig mo ang Panginoon, pangalan ng Jesus. Narinig mo, naniwala ka, tinanggap mo, at nag-umpisa kang gumawa. Pero, mayroong malaking gawain ito. Unlike dito sa pangalawa. Palagay natin katulad ko, no? Pangalawa ako. Nung nakilala ko, natutuhan ko, nag-observe ako, hanggang basa ng basa, nagsimba hanggang may natutuhan. Of course, ang una kong mission is my family. Kaya, nauna kong tinuruan ang aking kabataan. So, yung kabataan, hindi mahirap turuan. Dahil anong nakita niya sa'yo, araw-araw, nakikita niya, tinuturo mo sa kanya, paano magpuri, paano magbasa, paano magsamba, sunod sila ng sunod sa atin. Then, dito sa third category, 60 years old, mayroon na siyang mga anak na professional. Mayroon pang iba niyang anak ay nag-aasawa na. And this is my personal experience. Kapitbahay ko yun. Na-save siya, then, ang kanyang problema, nakita ko talaga. Pero that time, hindi pa ako worker, observer pa, kay bago pa ako nakakilala sa kanya. Ang una niyang problema, kalaban siya ng kanyang mga anak. Sabi niya, ano ba ito si mama? Kung hindi tumanda, nagbago-bago pa. Ano na ka mama? Bakit nagkaganon ka? So, gina-explain. Sabi niya, ay mama, sunod-sunuran ka na naman, naniniwala ka na bang alam mo na ngayon maraming manluloko, nagpaloko ka na naman. So, kung ika nga, mayroon doong tinatawag na discussion. Then, ang Diyos kasi pag pinili ka talaga, maraming paraan para lang talaga mabuksan ang mata ng ating mga kabataan. Kaya, nagkataon din kasi sa mga panahon na yan, mayroon din silang kapatid na medyo nasiraan ng sarili, ikinukulong na sila doon sa kanilang kulungan, yung CR nila na kinulong na doon, pero malinis siya, pero ikinulong na siya doon. Kasi siyempre ang parent doon, professional, isang teacher and parents, isang tinawag doon city engineer, yung papa, at saka yung kanilang mga anak na professional, may mga teacher, may mga may nurse, baka professional, mayroon na doon isa na hindi. Basta nandoon yun. Dumating talaga sa punto na nagka-division ang kanilang fellowship. Yung isa, dito sa dati, at yung isa naman, yung nakaunang nakapasok, na sinabihan ng mama niya, ano ba yung pinapasukan mo? Sabi niya, mama, iba na ang panahon ngayon, hayaan mo na ako. So, ganon. Yung nanay naman, nakapunta rin dito sa atin ding pananampalataya. So, ganon din. Kaya medyo nagkaroon ng division talaga ang pamilya. Pero dahil nga ang Diyos gumawa ng himala dito sa pamilyang ito, sa kanila lang pagpipray, nakita yung mission ng pastor, na balik yung kanyang isip na normal at nagsimba na. So, may mga anak siya na iba na talagang sumunod sa kanya. Mayroon ding hindi.
Kay hindi rin natin ma-explain kung bakit. So, yun ang tatlong kategory. Nahirapan na siya magdala ng kanyang pamilya dahil nga professional na, may asawa na ang iba. Kaya, kung giano man yun pag explain sa kanya, basta ang sinabi na lang doon is, sikapin mo talaga makaupo si Jesus sa iyong puso at ang makaya mong magagawa, ayon ang gawin mo. Kasi, hindi nga sa atin ang pagbabago ng tao. Ang Diyos ang magbabago. Ang atin ay gawin lang natin ang ating dapat gawin. So, pumunta na tayo sa pang-apat na kategory. Yung pang-apat na kategory pala, mayroon din palang mga tao nga, yung tinatawag na may mga sakit na, may mga taning na, and then madali na lang silang makinig yung ating pagsabihan about Jesus. So, mayroon namang magsabi, narinig ko naman yan, pero totoo ba yan? Kaya sabi, alam mo, mas mabuti na yung maniwala ka, at saka ka magtatanong, totoo ka ba, Lord? Maghingi ka doon kay Lord. Ikaw na mismo ang magtanong. Basta, tanggapin mo, paniwalaan mo, kaya may pagkakataon pa rin na bigyan ka pa ng dagdag pang mga araw sa buhay mo at maranasan mo pa yung healing sa ating mga katawan. And of course, promise of the Lord, no? Na pumunta po siya dito para ipagaling yung may mga sakit. Kasi ang may mga sakit nagmula po sa mga spirit. Pang-apat na kategory, yung mga taong naghihingalo na. Okay. Itong apat na kategory, itong number 1 na born in Christian family, may mga panahon kasi na ang kanilang ginagawa, kasi ito sila, wala silang naranasan ng mga masama, lalo na kung control pa sila sa parents. Pag high school na sila, pag college na sila, pag graduate na sila, mayroon na silang mga ginagawa na hindi alam ng mga parents. Hindi alam ng mga, kahit na pastor ka, and then ang anak mo, na professional na, mayroon silang ginagawa na hindi mo alam. Then, ang akala ng mga anak natin, tama lang yun. And then, ako rin mismo, doon din sa mga lugar na akin pong pinupuntahan, dahil nga isa akong missionary, marami akong napansin na mga buhay ng mga tao, na paglinggo sila talagang santo titingnan. Andyan sa gawain. At saka pag nandyan ang parents, ang bait-bait nila. Pero, sino man ang matatamaan, this is the time to repent. Galing ng kanilang mga fellowship, lalo na yun bitang mga young people na may mga fellowship, tag ilang araw sila nandoon, yun pala makapasok yung immorality. Kasi ang kasama din nila, young pastor, sometimes man sobrang tiwala din ang ating mga elders, hayaan na lang ating mga young people. That is the open doors of temptation na magpartner-partner ng ating mga young people. Hindi na lang natin namalayan na yung pala sila na nagkakasundo. Hanggat dumating na lang ang punto, naku, nagsuka-suka naman ang isa na akong tambourine dancer. Nangichiking po kasi 15 years old pa. Ang may-ari pala ng kanyang binuntis. Ang guitarist naman sa simbahan na yan. So, hindi matanggap-tanggap ng nanay. And then, ganito. Bakit kasi nangyayari? Kasi, iba na nga ngayon eh. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ephesians 6:1. Ang nangyayari, parents, obey your children for the sake of our pangalan, save yung ating kahihiyaan na kailangang ipakasal na hindi pa halata ang tiyan kinakakahiya. Yan talagang konsepto sa mga karaang Kristohanon. Malaking kasalanan sa harap ng Diyos. You are committing sexual intercourse before marriage. Ginagawa. Dahil buntis na. Ang paraan kasi para ma-save. Dahil wala ang lalaki. Pwedeng makasal, pwedeng hindi. Kung tanungin, isa, oo. Gugman man ako siya. Walang trabaho. Paano? Nag-aaral pa yung anak ko. So, walang magawa. Parents, obey your children. Nagpakasal, ikinasal. Kasi mayroon man ding ikinasal. Pero, nang ikinasal na, pumasok talaga ang tawag, course, trouble. Dahil nga, may tunglo na nangyayari. Pumasok na sa immorality. Kaya, pagdating niyan sa loob ng bahay ng pamamahay, dinala na ang immorality. So, anong nangyari? Medyo lang konting distansya. Mag-away, magsilos, magsuntukan, nangahiwi ang naong sa babae, ang ganda-ganda, nangatanggal ang mga kilay, ang mga ilong ng hubag, na adto dito saan?
napunta doon sa demanda. So, nagdemanda, kay ganito, sinabi din sa parents, okay, magkuha din ng medical, so ganon. Nagkasundo na naman sila. So, pumunta doon para sila kausapin. Nag-akbayan naman. So, balik dati. Yun, away, balik, hanggang nakaanak. Yung nakaanak na, may mga malaking mga pagsubok, talaga, sa ending na yan, hiwalay talaga. So, di ko na alam kung ano nangyayari sa lalaki, kaya hindi naman nagsimba, hindi ko na din alam kung ano na, nasaan na ang babae. So, yun ang unang tinatawag na consequence sa pamilya na talagang hindi nakikinig sa tinig ng Panginoon. Pangalawa, dito pa rin tayo sa born in Christian family. Ngayon, kasama, makapagtiwalaan sa isang pastor. Then, yung kanyang binatilyo, nakapagtapos na ng aral, so ganito na, kung ika nga, pastor na siya. So, bilang tinawag na siya dito na kasama na talaga sa manggagawa. Nako, iba na naman ang kaso. Immorality naman ang dating. Kaya yun na nga, yung sinabi ko, partner, yung mga young people maglabas, tag-3 days, yung pala, may mga himala na pagbalik. So, mismo ang pastor na yan, na inlove man siya nitong isang president din ng tinatawag na youth. Na-inlove siya. So, medyo yata sila nagkasunduan. Then, yun nga, sa mga pangyayari, dahil nga pala, itong lalaking ito, pagkatapos kasi siya, youth na mga lalaki, mayroon din ditong grupo din dito rin sa mga babae. Ganun yung kasi malaki yung kanilang fellowship doon sa lugar yung napuntahan ko. Nalaman ko yan kasi yung nakapunta ako doon, naging kasama ko, siyempre mga co-pastors, medyo talaga mag-sharing sa mga bigat ng dibdib, na paano namin ito ipapalaya at paano namin ihahatid sa Panginoon. And then na-share na yung ganon. Mayroon din pala siyang sikreto din na nobya. Tapos, sa kabilang simbahan lang. Pero siyempre, mga pastor, mga co-pastors yan, magkasama-sama kung may fellowship. Ito din pala, ito yung sinatawag ko na young people. May nobya na dito. Mayroon pa rin siyang nobya doon sa isa ding fellowship, sa kabila naman ding church, kabilang lugar. Ganun ang nangyari. Sa madaling sabi, dalawa ang nobyo niya that time. So, may mga panahon na mula dito, yung mag-fellowship ito yung young people, ang kasama niya yung nobya niya dito. Tapos, sometimes naman, maging speaker sa kung saan kasi kilala na siya. Dadalhin din na yung isa, na magsama din sila kung saan sila. Ang masakit kasi doon, sabay man din pala ng tinatawag siyat. Isang siyat lang. And then, pauna lang yan, kung may mga party-party sila, pauna lang yan sila na anong tinatawag na ladies drink. Pero talagang nag-inom na. So, hindi napapansin ito, hindi ito napapansin. Hindi ito napapansin ng parents at saka din dito talaga sa church na kanyang pinanggalingan. Kasi sa labas siya gumagawa. Hanggang dumating sa punto na itong pangalawang babae, aywan kung ano ding klaseng espiritu sa kanya, lagi man siyang nakadikit. Sa madaling sabi, may nakakakita talaga sa kanila na naglodging sila. So, medyo parang usok ba na may istorya. Hindi, i-deny man niya. Pumunta siya sa isang lugar para maiwasan yung balita. So, natahimik. Yung pala, pumunta man talaga ito, sumunod man doon. Yung kanyang ka-stay dito, stay lang isa. Pero naanay mga seka-seka. So, sa madaling sabi, ang ending po sa kanilang buhay, ito ang unang na-discover yung matawag nating pangalawang babae nga hindi niya iniingatan yung kanyang sarili. Basta, alam na natin kung pumupunta-punta tayo sa lodge. Dahil kay pastor siya, di madali siyang mag-ano doon. Hanggang ilang taon ang mga dumating. Bigla siyang umuwi dito, nandito pa man, naghintay pa man yung kanya talagang nubya. Hindi rin namin alam kung ano ba. Sa kinalaman na lang namin, ikinasal rin. So, ang makikita natin dito, is ang buhay mo, di makikita sa ating paligid na ikaw talaga ay isang yung wise virgin at saka mga mangmang, mga hangal na virgin, pero believers yun sila.
And then, yung na-explain ko na yung pangalawa, pamilya na siya, maliit pa ang mga anak, so nadala niya. Ang pangatlo, nahirapan siya, pero ang sarili na lang niya, ang kanya talagang inaasikaso. Yung pang-apat, yung mga may taning na. Pagdating sa swelduhan, o natural, may sweldo na. Nareklamo itong unang kinuha. And then, ang sabi ng may-ari, bakit nagreklamo ka? 100, binigay ko man sa'yo. And then, when it comes to spiritual, ang usapan ng Panginoon, yung unang pumasok, yung pangalawa, yung pangtatlo, at ang pang-apat na pumasok, isa ang kanyang sinabi, kung mula ngayon, kung ikaw po'y magpatuloy, tatanggapin mo ang buhay na walang hanggan. So, ang atin dito, anong nakikita natin itong primerong harvester? Isa siyang inggitero. Naiinggit siya. Baka nga masabi na, bago ka pala nga sa Panginoon, parang sino ka na kung magsalita dyan, mangaral yan, magturo yan, tinatamaan mo na yung mga mali ng iba. Para bang ganun ano ka na, medyo masaktan ka, bago pa gani, parang sino. Matagal ng Kristiyan, ang dami mo nang ginagawang mabuti. Tapos, nagkamali ka lang ng konti. Dumating ang Panginoon. Tapos, nagkita tayo sa heaven. Kunwari, ako yun, bago lang tanggap. Pagkatapos, nalaman ko lahat, nagawa ko yung mga requirement, baptism of water, baptism in the Spirit, worshiping the Lord, reading the Bible, Bible study, kung ano pa yon nagawa ko, and then, bumalik si Lord, or kaya namatay ko. Tapos, nagkita tayo doon sa langit. Baka sabihin mo si Jesus, bakit? Nandito yan si Lita. Alam ko ba kung sino yan si Lita? Ganito ba yan siya? Bakit nandito? Sabihan ka ng Lord, anong pakialam mo? Akin, desisyon na si Lita, isama ko sa kaharian. So, parang ganun, no? Kaya, ang ating babantayan ngayon, kapatid, baka isa ka sa born in Christian family. Ayan, tapos, mayroon ka ng mga ginagawa nga akala mo lang okay. Dahil may parents ka na laging nananalangin. At, ikaw, marami kang nawalihan, maraming may sakit na pinagaling mo. Samantala ako bago lang, wala pa akong nakitang gawain. Tapos ipinagmalaki mo yung sarili mo. Mabuti lang kung maaga pa, mapagsabihan ka na. Kay there's a time of repentance. Paano? Diyan mo na nalalaman na mali pala yung mga inggit mo, mga envy. Doon sa Galatians 5:19 to 21 yata ng laman, no? Gawa ng mga laman. Isa doon ang envy, jealousy. So, ang tao ra ba nga jealous? Envy, nasay kainggit, nainggit ka sa kanya. Malay mo, anong klaseng inggit ang naranasan mo? Christian ka lagi, pero inggitero ka. Christian ka, pero pag nakita mo naman, ang ganda yung sa kanila, ganun, saan ka man kumuha yan? Ako, inutang ito, Mari. Ay, mangutang din ako. Kukulitin ko din yung mister ko, kay para din magkaroon ako ng ganyan. Kasi ayaw ko, ako wala, siya mayroon. Isa din yan sa inggit. Baka naman, ako, ikaw dyan, 1 taon ka na dyan, ako 6 months pa. Naku, pinatayo na ako para mag-Sunday school. Pinatayo na ako para mag-prayer. Pinapatayo na ako para mag-opening prayer. Ikaw hindi ka pa sinabihan. Nainggit ka. Bago lang ganiyan si Lita, mauna ang ginapatawag, mauna ang ginapatindog. Pinapalakasan siguro niya yung pastor. So, inggitero yun. Na, kapatid, baka yung sinabi ng Panginoon, mula nang nakilala mo ang Panginoon, hanggang sa tayo ay tatawagin ng Diyos. Masaya tayong gumagawa. Ang gantimpala mo ay eternal life. Kung inggitero ka, kapatid, ang tawag sa'yo, eternal pa rin. Eternal sa lake of fire, sa time of judgment. Kaya po, ingat po tayo. 4 kategory po ang Christian sa angka. Dito ka sa naghihingalo, sikapin mo talaga nga kahit papaano si Jesus na lang. Dito ka sa 60 years old, habang may panahon ka pa, iyakan mo ang Lord na babaguhin mo yung anak mo. Nga, nakipag-debate sa'yo. Kung bagong nag-asawa ka lang, ingatan mo yung mga anak mo, huwag kang magkumpiyansa, isolbi mo ng isolbi. Kay, baka sa akala mo ang kanilang ginagawa, ang inuturo mo pa, yung pala, iba na ang panahon ngayon. Alam mo yung ating pong mga kabataan, kahit mga maliliit pa na, mga elementary pa, marunong na talaga sila yung mga gadget, mga tablet, marunong sila, talo pa ang lola. Ganun na ang ating panahon ngayon. Pero, sa tulad ng sinasabi ko, titingnan natin ang ating paligid, talagang mahirap ang kaligtasan.
lakarin ang kaligtasan kung wala kang pagtitiwala sa Panginoon. Isa lang pong maiwan ko sa inyo mga mahal na viewers, na ang sabi po ng Panginoon, magpakabanal kayo dahil ang tumawag po sa inyo ay banal. At wala po talagang mangyayari sa ating buhay kung hindi tayo mananampalataya. So may pananampalataya ka na, gawin mo naman ang tinuturo ng Panginoon. Be a doers of God. Dahil po marami ka nang natutuhan, marami ka nang nalalaman, mayroon ka nang mga na-experience na himala ng ginagawa ng Panginoon. Tapos nainggit ka, magalitin ka, madali ka namang high temper ka naman, at saka yung madali ka naman mag-bitterness, yung ano ba yan, yung mahiubos. Nako, yung mag-self-pity, mag-self-centered, makaparumi yan sa ating buhay. Kaya, tandaan natin po, wala pong papasok sa kaharian ng Panginoon. Doon po sa Galatians 5:21, wala po siya. He cannot inherit the kingdom of God kung isa po siyang envy. Basahin po natin yun. Doon po sa mga gawa ng laman, ang pagsisilos, ang envy, yung naiinggit. Delikado po yan. So, kaya po mga kapatid, salamat po sa ating pong pakikinig. Sana naman po mayroon tayong nakukuha sa mga good news na hinahatid po ni Mami, na huwag po tayong kumpiyansa dahil po baka magsabi ang Diyos, hindi kita kilala. Kasi sa bandang huli ba, ang sabi ng mga gumagawa, Lord, ako yun. Ako yung nag-Bible study. Pinapaalis namin ng demonyo sa pangalan mo. Ang sagot ng Panginoon, Matthew 7:21, umalis kayo, mga manggagawa ng masama. Ano kayang gawa namin sa masama? Yun, naiinggit ka. So, ang ating tinatalakay ngayon, inggitero na workers. Sana hindi ka inggitero. Sana, lagi ka lang nagpakumbaba, ina-apply mo lang ang tinatawag patient, long-suffering, love the unlovable, kasi po, ang utos ng Panginoon, the greatest commandment of God is love your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. 4 na parte ng ating inner man na umibig ng Panginoon. Ano ang pangalawa? Love your neighbor. Love the unlovable. So magagawa po nating mahalin sila kapag napamahal na talaga sa atin ang Panginoon. At remember, ang kaharian ay isa pong righteousness. Romans 14:17. Ang kaharian, isang righteousness, isang joy, isang peace, yung kapayapaan. Pag mayroon ka ng joy, mayroon ka ng righteousness sa puso, mayroon ka ng kagalakan sa mga gawain, papasok na dyan ang triune. God Father, Holy Spirit, and Jesus, and you will become a temple of God. Yung pala, maraming bersikulo nga, you are become a temple, and then mayroon na naman nagpalalim, hindi ka lang pala temple, you are a kingdom of God. The King is in you, and you are the kingdom. Kaya lang, kahit pa marami kang alam, pag inggitera ka, sorry na lang. So mga inggiterang Christian,